Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ng kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taklaya ang buo niyang kayamanan. At do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nakaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nakasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at umaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siya sinalubong, niyakap at hinaktan. Sinabi ng anak, Ama, nakasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali dahil ninyo birito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sultan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay nang ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumbungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak ng panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tutugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang binatabang guya sapagkat nakbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para makatauan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyo, lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak,
lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin Panginoon Jesus. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyo lahat. Bago tayo magsimula, may tanong ako. Ilan sa inyo ang umasa na, pinaasa, at sa huli, iniwan? Meron po ba? Ilan sa inyo ang umasa na, pinaasa, at sa huli, iniwan? Taas ang kamay. O, meron pala smile. Ayan, kung smile, marami-rami rin pala. Huwag kayong mag-alala, may isang taong mas malala ang pinagdaanan. At iyon ang bida natin ngayon araw, ang alibughang anak. Ito ang kwento ng isang lalaking naglakbay, nakwaldas, naghirap, at bumalik sa tatay niyang hindi nakulang sa kanya. Para sa atin. Ganito kasi yun, may isang batang spoiled. Mayaman ang pamilya. Kaso, madali siyang kunin ang mana niya. Nagpaalam sa tatay niya. Parang sabi, tay, parang ang tagal mo namang mamatay. Akin na lang yung mana ko ngayon. Nung nakuha niya yung pera, naglakbay siya sa malayong lugar at inubos ang lahat sa kalayawan, shopping, party, barkada. Kung ngayon nangyari to, malamang nasa Boracay o Korea siya, naklalamo ng samgupsyal. Pero ito na mga kapatid, naubos ang pera, iniwan siya ng kaibigan. Alam nyo na yan, kapag wala ka ng budget, bigla silang nawawala. At dahil wala na siyang choice, nagtrabaho siya bilang tagapagpakain ng baboy. Naisip niya, grabe, kahit yung pakain ng baboy, parang masarap na. Mga kapatid, pinaasa ng pera, iniwan ng friends, ngayon pati pakain ng baboy. Niloloko siya. Doon niya naalala ang tatay niya. Naalala niyang may tahanang handang tumanggap sa kanya. Kaya mga kapatid, minsan tayo rin ang alibughang anak. Kapag okay ang buhay, nakalimutan si Lord. Pero kapag wala ng pera, biglang dasal, Lord, pahingi naman ng blessing. Kapag masaya, nasa beach. Pero kapag malungkot, nasa simbahan, nalukot sa harap ng altar. Pero ang maganda mga kapatid, kahit gaano ka pa kalayo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit umabot ka pa ng ibang bansa sa kakaiwas sa Kanya, tatanggapin ka pa rin niya. At sa totoo lang mga kapatid,
maraming sa atin ang may tatak ng bawat tauhan sa parabolang ito. Kung ikaw ang alibughang anak, wag mo nang hintayin pang mawala ng pera, mawala ng kaibigan, at makaranas ng matinding pagsubok bago bumalik kay Lord. Huwag mo gawing last resort si God. Gawin mo siyang first choice. Kung ikaw naman ang panganay na anak, yung masipag, matino, mabait, pero parang hindi napapansin, Lord, ano kaya? Wala bang bonus? Wala bang promo para sa mga good boy at good girl? Mga kapatid, relax lang. Hindi mo kailangan mainggit. Mahal ka rin ng Diyos. Hindi mo lang napapansin. Pero lahat ng pagpapala nasa siyo na rin. Kung ikaw naman ang tatay, baka ikaw ang taong may dapat patawarin. Minsan, hindi lang tayo tinatawag na bumalik sa Diyos. Tinatawag din tayong tumanggap at magpatawad. Kaya mga kapatid, huwag na nating hintayin bumaksak ang buhay natin bago tayo lumapit sa Diyos. Huwag mong hintayin mawalan ng trabaho, mawalan ng mahal sa buhay, o malumok sa problema bago mo siya maalala. Mas mabuting bumalik habang may lakas pang maklakat kaysa bumalik na nakahiga sa kabaong. Ngayon, Kwaresma, tanungin natin ang ating sarili, ano ang nagpapalayo sa akin sa Diyos? Ano ang hakbang na maaari kong gawin upang bumalik sa Kanya? Mayroon ba akong kailangan patawarin tulad ng ama sa talinghaga? Huwag nating mga kapatid sayangin ang pagkakataon. Huwag na nating hintayin mapunta sa babuyan ng buhay bago natin maalala ang tahanan ng Diyos. Amen.